Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang iyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng mga balita, kuro-kuro, opinion at obserbasyon dito sa bansa natin na Pilipinas. Alam niyo kanina, nanood ako sa live interview kay Senator Chis Escudero. Siya po yung ating Senate President ng Senado. Siya po ang pinakamataas na namamahala ng ating Senado dahil meron tayong 24 na senators at siya po ang na-elect na Senate President. Ngayon, kinakausap niya at sinasagot niya yung mga tanong ng mga reporters at saka mga media at saka journalist. Kanina napapansin ko, ito lang yung napansin ko, ito mga tanong ng mga journalist at saka mga reporters, parang gusto nilang madalihin yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Parang inuudyok ba? Yung parang pinipilit talaga na madaliin yung hearing. At ang bottom line dito, yung sinabi po ni Senate President Chis Escudero, sabi niya, proseso yan. Marami pa tayong gagawin dyan. At ito ay binebase ko itong ginagawa ko dahil sa mga nangyari nung nakalipas ng mga impeachment cases ng Senado. Maalala nyo yung impeachment case ni Chief Justice Corona? Maalala nyo ba yun? Nagkaroon po ng impeachment case at yung mga senador po ay naging judges noong panahon na yon. At isa po yung mga senador doon ay ang ating presidente, si dating Senador Bongbong Marcos. Alam niyo, hindi naman napatunayan na merong mismanagement ng Supreme Court or misdeclaration ng kanyang mga judgment at saka mga pronouncement sa Supreme Court. Wala naman siyang ginawang kasalanan doon, pero dahil po sa investigasyon at kinandak na hearing, nalaman nila na merong nakatagong dollar account ni Justice Corona at doon siya diniin. Akalain mo, wala doon sa kaso, wala doon sa complaint, doon siya diniin. At alam niyo nangyari, 3 po na senador ang hindi bumoto sa impeachment ni Chief Justice Corona. Maalala niyo pa ba kung sino yung mga hindi bumoto at hindi nag-approve doon sa guilty or not guilty na sentence para kay Corona? Number 1 po na hindi bumoto, not guilty, bumoto ng not guilty kay Corona, si Senador Bongbong Marcos. Pangalawa, si Senator Santiago. Senator Santiago yung babae. Pangatlo, si Senator Arroyo. Dahil sila ay tatatlo, siyempre 24 yung yung senador. Meron pang 19 na bumoto na guilty. Ayun, guilty sa Corona, kaya natanggal siya na Chief Justice. Pero sa totoo lang, yung mga complaint sa kanya, yung kaso sa kanya, wala siyang doon, not guilty lahat. Except for that fact na meron siyang dollar account na hindi niya i-declare sa kanyang assets and liabilities na declaration. So doon siya na So ngayon, balik tayo kay BP Sara. Ang dami niyang kaso. Marami siyang mga complaint. Doon sa kaso na impeachment, marami doon. Pati ba naman yung unexplained wealth kasama na doon. Siyempre, kaya nga kinakalkal yung yung kanyang mga bank accounts ngayon. Ngayon, bumalik tayo doon sa interview ni
Senate President Chis Escudero. Ang sabi niya, magsisimula lang yung impeachment case pagkatapos ng eleksyon at saka pag na-declare na yung bagong elected na senador. Kasi merong 12 senador na tumatakbo ngayon at kinakailangan may boto mga yon, at kung may boto yung bagong membro ng Senado, kinakailangan sila mag-take oath. At doon pa lang nila sisimulan yung preliminary hearing ng impeachment case. Kasi po, yung impeachment case para po yung parang kaso sa isang korte yan eh. Nagkakaroon ng preliminary investigation, titignan ng piskalya kung talagang merong probable cause na tutuloy yung kaso. So ganoon, pero proseso yan. Pero before that, bubuin muna nila yung mga rules and regulations. Dahil meron na nakatakda o meron na nakalagay dyan na rules and regulations. At hindi na dapat nila ayusin or dadagdagan, kukulangan or whatsoever. So kung meron ng mga rules and regulations, himay-himayin lang yon para ituloy na yon ang tatanggapin na rules and regulations ng ating hukuman, which is the Senate. Okay? So pagkatapos yan, pag nabuo lahat yan, magte-take out lahat po yung members. So yung lahat po ng members yan is yung 24 na senador natin. Kasama na po yon yung mga bagong na-elect. Hindi ako abogado, pero ako nag-o-observe lang kung ano yung nangyari in the past. Kagaya ni Gutierrez din. Sino pa yung meron din na impeach na isang Chief Justice din, babae. Kaya guilty lahat yan, pero may proseso yan. Pagkatapos yan, merong taking of oath, pagkatapos preliminary investigation, and then kung merong probable cause na magkatutuloy yung kaso, itutuloy yung kaso. So magkakaroon po ng hearing na, start na yan. Pero ngayon, ang dami pong kontra-petisyon sa Supreme Court na sinasabi na hindi raw po tama yung impeachment case ni BP Sara. Marami pong sasagutin po ng Supreme Court, kaya hindi basta-basta na ura-urada na magkakaroon kagad ng impeachment case. Meron po proseso mga yan eh. So ako ay nagtataka kung bakit minamadali nila ritong impeachment case kay BP Sara. So may proseso po yan. Maghintay po tayo. Marami pong marami pang didinggin ng Supreme Court na mga kontra-petisyon laban dito sa impeachment case kay BP Sara. Tingnan natin, obserbahan natin at i-follow natin. Pero ito nga, sa dami-dami ng questions at sinagot ni Senate President Chis Escudero, alam niyo ba kung anong lumabas sa balita? Kasi ang sabi ni Chis Escudero, hintayin natin yan. Tapusin muna natin yung eleksyon. Tapusin muna natin yung pag-take oath ng mga senador dahil sila po ang magiging judges ng impeachment case na yan. At ito ay mangyayari by the first week of June. Kasi malalaman na natin kung sino yung mananalo na. Pagkatapos, meron pa siyang statement dati na yung case sisimulan na pakikinggan pagkatapos ng State of the Nation address ng ating presidente by the end of July. Okay? So meron proseso yan. Pero alam niyo kung anong lumabas sa news? Doon po, ang lumabas na news ay doon po sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na inaayos na raw yung mga witness stand dahil chinecheck kung inanay na. Yun ba? Nakakatuwa, di ba?
Dahil ito mga ito, meron na mga committee yan, meron na mga ginagawa ng hakbang para ma-prepare. Pati nga raw yung pagre-rearrange po ng wiring ng microphone, inaayos na pati yung paglalagay ng mga tables, paglalagay ng mga upuan, paglalagay po ng mga may tawag doon, rostrum pala. Yung rostrum, kinakailangan mo yung rostrum kasi doon ka magsasalita. So in-inspect na raw yung rostrum at mabuti daw at hindi pa inaanay. Yun po lumabas sa balita. Alam niyo, nakakatuwa ang ating media eh. Tanong sila ng tanong eh, sagot naman ng sagot yung eksperto. Wala pa rin. Sinusulong pa rin nila yung kinokompel. Yung inoorot ninyo at pinapabilis ninyo yung proseso. Hindi pa pwede yung gano'n. So yan lang po ang balita ko ngayong araw na ito at babalik na naman po ako bukas. Katatapos ko lang maglakad dito sa backyard ko at kaya ito nga na nga pawis na pawis ako. Kumpara kahapon, umuulan kahapon, ngayon makulimlim at medyo madilim na. So salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye.